Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Jubel Cruz na maglalahad sa inyo ng isang maiting kwentong pinamagatang ang Ani. Isang malawak at misteryosong mundo ang pinagmulan ni Ana. Siya ay isang munting nilalang, simple kung ihahambing sa iba, walang maipagmamalaking karangyaan, hindi kasikatan, ngunit isang mabuting halimbawa. Si Ana ay iniwan ng kanyang ina sa pintuan ng bahay-ampo ng kanyang kinalakihan. 14 na taon na ang nakalipas, ngunit misteryoso pa rin ang kanyang pinagmulan. Maraming katanungan ang gumugulo sa kanyang isipan, tulad ng, bakit kaya ako iniwan ng aking mga magulang? Hindi ba nila ako mahal? Nasaan kaya sila? Babalikan pa kaya nila ako? Mga katanungan na nangangailangan ng kasagutan upang siya ay makalaya sa anino ng kanyang pagkatao. Noong siya ay nagsimula ng mag-aral, tanging siya lang na naghahatid sa kanyang sarili patungo sa paaralan. Naiinggit siya sa ibang mga bata sapagkat kasama nila ang kanilang mga magulang. Masaya silang naglalakad, nagkukwentuhan, at mahigpit ang hawak ng ina sa kanyang anak. Puno ng inggit ang kanyang puso. Hindi niya mapigilang maiyak at magtampo sa kapalaran na sa kanya'y nakalaan. Isang pangyayari sa paaralan ang hindi niya makalimutan. Ito ay ang pinagtulungan siyang tuksuin ng kanyang mga kamag-aral, sapagkat wala siyang kasamang magulang sa araw ng mga pamilya sa kanilang paaralan. Sinabi ng kanyang mga kamag-aral, "Ana, kawawa! Walang mga magulang! Ana, kawawa!" Mga salitang nagpababa ng tingin niya sa kanyang sarili. Sa mga panong yun, puno ng hinanakit at pagdurusa ang kanyang kalooban. Pilit niyang tinatago ang kanyang sarili sa isang sulok ng silid na yun. Tinatanong niya ang kanyang sarili, bakit wala akong pamilya? Bakit wala akong magulang? Bakit wala akong nanay na mag-aalaga at maghahatid sa akin sa paaralan? Bakit wala akong tatay? Mag-aalaga at magtatanggol sa akin sa mga mapunong tao? Bakit wala akong pamilya? Pamilyang magpapadama sa akin ng tunay na pagmamahal? Bakit wala sila? Dumaan ang maraming taon, ngunit wala pa rin nanay at tatay na dumating sa buhay niya. Tanging mga tao lang na nangahamak sa pagkataong kanyang pinagmulan. Kaya't siya'y nasanay mabuhay sa anino ng kanyang pagkatao. Binuhos na ang kanyang oras sa pag-aaral at pagsusulat. Sa wakas, nakatapos na siya ng pag-aaral. Isa na siyang manunulat. Manunulat na lumilikha ng mga kwento tula na may tiyak na pinagmulan at may magandang kapalaran. Hindi katulad ng kanyang kwento. Ang buhay niya ay puno ng misteryo at kalungkutan. Marami na siyang kwento at tulang nagawa. Hanggang isang araw, may taong dumating at nagpakita ng pagpapahalaga sa kanya. Napukaw ang dami niya ng Rafael sa tulang itong kanyang iwa. Sa pagdaan ng taon na ako'y nabubuhay, wala pang tao ang nagtangkap sunugal. Sa pag-ikot ng mundo, sa paghaba ng buhay, walang nakasama sa aking paglalakbay. Simula pa nung una, ako'y naghahangad. Masayang kapalaran na nakalaan sa aking mga palad. Mahalap na sana nitong puso kong sabi, ang pagmamahal dun sa aking pinagkait. Si Rafael lamang ang nagpakita sa kanya ng pagpapahalaga at nagbigay sa kanya ng kahulugan sa salitang pag-ibig. Tinanggap niya si Ana at sila'y naging magkaibigan. At hindi naglaon, musbong ang pagmamahalan sa kanilang dalawa. Hindi nagtagal, sila'y bumuo ng isang pamilya. Pamilyang may takot sa Diyos, malapit sa isa't isa, at puno ng pagmamahalan. Si Ana ay nangako, aalagaan, mamahalin, at hindi iiwan ang kanyang pamilya. Bilang aral ng ating kwento, si Ana, nagtatago man sa anino ng kanyang pagkatao, misteryoso man ang kanyang pinagmulan. Maraming mga katanungan sa kanyang nakaraan, kanyang napatunayan na sa bawat kadiliman at kalungkutan ng kanyang buhay. May liwanag at kisiyan pa rin na sa kanya ay nagbibigay. Muli, ang kwentong ang anino. Maraming